Nawa po sana ay makamit natin sa ating buhay ang buhay na Diyos. Palakpakan po nga natin ang buhay na Diyos. Sa ngayon pong umaga, tanghaling ito, ako po ang naging facilitator upang magbigay ng buhay sa ating Diyos na buhay. Ako po, ang tema ko po ngayon ay pagkalinga, kung paano kayo kinalinga ng Diyos sa inyong buhay. Noong kayo, pare-pareho po siguro tayong nagdaan sa hindi magandang buhay noong wala pa tayo at hindi pa po tayo kinakalinga ng ating Panginoon. Bago ko po simulan ang pagtawag sa ating magsisipagbahagi, ay gusto ko po sanang pasayahin kayo upang mag-alay ng awitin ang ating kapatid na si Mirna. Muli po, dakilang Ama, ibinabalik ko po ang aking papurit parangal sa iyo at sa aming minamahal na Apo Kunching. Pakinalugdan mo, mapagpalang umaga po. Muli po sa araw na ito, nihiling ko po sa iyo, Ama, muli po sa bawat anak na tatawagin mo sa harapan, manguna't maghari po ang iyong banal na Espiritu, at ang bawat gagampanan ay maayon lamang po sa iyong kalooban. Amen. Buhay po ang Diyos! Mapagpalang umaga po sa ating lahat sa katanghaliang ito. Yes, Lord. Kahit na po kokonti pa tayo, ang kinin po natin hanggang mamaya po yan, punong-puno na po tayo. At gaya po ng dati, hindi nagiging hadlang ang tayo iilan lamang sa tuwin na po tinuturan niya ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching. Napakaganda po ng tema na handog ng Ama sa ating kapatid. Pagkalinga, ano po? Patuloy tayong kinakalinga ng ating Panginoon. Patuloy tayong itinataas. Habang tayo'y nagpapakababa, patuloy niyang nasa tayong itaas. Kaya po, sa pagkakataong ito, hindi man tuwirang ako ay magbahagi ng bawat kaukulan sa buhay ko, kung papaano ko nararamdaman ang pagkalinga ng Diyos. Yun lamang pong sa bawat araw na akayin tayo sa dakong ito, na walang atubili, walang pagbabantulot, na sumusunod ang ating mga paa. Amen po ba? Yun po ay isang sign para sa akin ng tunay na pagkalinga at pag-ibig ng Diyos. Na kung papaano naman, sa gayong damdamin, ay binubusog naman tayo sa pamamagitan ng kanyang mga banal na salita, sa pamamagitan ng kanyang mga banal na aral, na tuwirang tinutupad at tinatalima ng ating mahal na Apo. At sa bawat tatanggap, damang-dama natin kung paano tayo itaas ng Ama. Habang tayo'y binababa, itinataas niya tayo. Kaya't patuloy po tayong magpuri at magpasalamat sa Kanya. Ngayon po, sa umagang ito, nais ko pong ialay ang awiting ito sa ating Panginoon, sa ating minamahal na Apo, Kunching, at gayon din po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid. At gayon din sa ating mga kapatid na nasa ibayong dako, hindi ko man po sambitin lahat ang inyong pangalan para po sa inyong lahat. Ang awitin pong ito para po sa ating lahat. And of course, Brother Wesley, not forgotten to share this song for you. You raise me up.
You know, my soul's so weary when troubles come and my heart burden me, and I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Thank you, Lord, for raising us up. Salamat po. Maraming salamat po kapatid sa inalay mong awitin na sa ating Panginoong buhay, na Diyos na buhay, at na dama niya ang pagkalinga ng Panginoon Diyos. Sila pong magkabiyak ng puso kung paano po kabigat ang dinaanan nila sa buhay nila. Ngunit ng kinalinga sila ng Diyos, eto po sila naglilingkod sa buhay na Diyos. Ngayon naman po ay tatawag po ako ng isang pasyente. Ito po ay taga Bukana po. Ito po ay taga sa amin. Wala pong ibang kundi si Marian Malyare. Palakpakan po natin siya. Magandang umaga po sa tanghali. Nagulat po ako katawag sa akin. Ang isi-share ko lang po sa inyo tungkol po sa pagbabata. Yung pong tulad ko po, matagal na po akong
may nararamdaman sa katawan. Pero kahit po hindi po lahat gumagaling, patuloy po akong nananalig sa Ama. Tulad po ngayon, nagbabanyos po ako, pangalawang araw pa lang po. Inaangkin ko na rin pong gagaling ang karamdaman ko kahit na po hindi pa yari ang pagbabanyos ko. Saka po sa problema, kahit po may problema tayo, kailangan po nating angkinin na malulutas din po natin yun. Dahil nananalig po tayo sa Ama na pagagaling po tayo at tutulungan po tayo sa lahat ng ating problema. Yun lang po. Maraming salamat, mahal na kapatid, sa yung nadama na sa pagkalinga ng Diyos sa buhay ninyo. Kaya po, ang lahat ng may mga karamdaman ay huwag po kayong mawalan ng pag-asa sapagkat alam naman ninyo na ang Diyos ay buhay upang tayo ay kalingain. Kaya nga po ako, sa ating may mga karamdaman na dati na walang pagkalinga ang Diyos sa buhay ko, pero nang ako po ay kinalinga niya, eto po, pati po ang buo kong pamilya ay kinalinga niyan lahat. Kahit napakabuti ng Panginoon sa atin. Ang susunod ko naman pong tatawagin, ito po ay kinalinga rin ng ating Panginoon. Subalit ito ay sa kanyang karamdaman. Hindi niyo po alam kung paano siya naghirap sa kanyang sarili. Pero ito po ay nadama niya at ang pagkalinga ng Panginoon sa kanya. Ito po ay taga-Dalaya po ito. Lalapitan ko na lang po si Elsa. Kay buti po ng Ama, kadarating ko lang po, pero talaga pong pagka pinagkaloob ang Ama, pabahagi ka. Ako po, sa dating buhay, nang hindi ko po nabatid pa ang Ama, gulong-gulo ang isip ko. Pero ngayon, batid ko na naramdaman ko ang aking sarili, kung paano pagkakalinga ng Panginoon sa aming buhay, sa aking karamdaman, lahat po naparam yon. Sa gabay at patnubay ng Ama, nasumpungan ko ang dambanang ito. Lahat ng pagsubok, nakakaya ko po. Ano man ang naririnig ko, puro putimpi ang aking nararamdaman. Marami po akong natutunan dito sa dambana, mula nung nakilala ko ang banal na espiritu sa katauhan na mahal na Apo, sa aking karamdaman, may umaman na maliit, inaangking ko po yun na wala na. Ang hika ko po, matagal na pong nasa aking sarili, mula bata pa po ako, hanggang nagtrabaho ako sa Maynila, halos buwan-buwan po talagang sinusumpong. Ang kita po sa isang buwan, kulang pa po dahil lang pagka nagpa-confine ka, talagang kulang na kulang. Pero ngayon, nung nadako ako dito sa banal na lugar na to sa Paligi, at
tinimo ko lahat ang aking sarili, lahat ng salita ng banal na Espiritu sa katauhan na mahal na Apo. Sa dahon-dahon lang po, talaga pong gumaling ang aking karamdaman. Ang higit pa sa lahat, ang aking kaluluwa. Mula nung nakilala ko po siya, talagang pinadama sa akin ng Ama kung paano kumalinga siya. Nandyan po siya lagi. Patnubay, gabay niya hindi nawawalay sa amin. Lahat ng pagsubok, nakakaya ko po dahil sa kanya po ako nananambitan, nananalig, nananampalataya, dahil siya ang nagbigay nito. Siya rin ang ng buhay namin. Kung dahil hindi sa mga banal na salita na niluluwal na mahal na Apo, hindi ko alam kung paano makakaya lahat. Kaya salamat po sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, sa kinalugdan na si Apo Kunching, ang banal na Espiritu. Talagang malaking bagay po ang natutunan ko dito. Basta tayo po lahat magtiwala sa Ama, tapat sa Kanya, patotoo lang po tayo lahat ng dalangin natin, diringgin niya. Kasi ako po talagang isang ko lang po, naririnig po niya, nararamdaman ko ang pagkilos niya sa aming buhay. Yung aking hika na to, talagang nawala na po lahat. Yung init, lamig. Pagkaganyan po, talaga pong umiiral na po yun. Pero sa ngayon, talagang wala na. Pinagaling ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo at sa dahon-dahon. Paumbong, yan ang aking inahatol sa aking sarili pagka ako'y sinusumpong, hindi ako makahinga. Nag-i-steam lang po ako ng paumbong, 3 kutsara. Yun, giniginhawa po ako pagka hindi ako makahinga. Dahon ng bayabas, alagaw. Yun lang po ang aking iniinom. May mayuma man akong konti, na hindi man ako nagpa-ultrasound, pero inaangking ko na nawala na yon. Hindi ako nagpaano sa doktor ng ultrasound para malaman ko kung meron pa o wala. Nilagak ko na sa Ama, siya nang bahala kung ano man ang aking karamdaman. Siya ang nagbigay, siya rin ang makakalutas ng aking mga problema. Ang aking karamdaman, sa Kanya po ako nananalig, nagtitibay. Sa lahat-lahat po, talagang wala na po akong masasabi. Kahit anong problema, basta nandyan ka. Titibay ako dahil ikaw ang lahat. Kaya tayo, manalig po tayo, manampalataya, tapat sa Kanya.
Maraming salamat po sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, at sa mahal na Apo Kunching na kinalugdan. Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat kapatid sa ibinahagi mo na pawang katotohanan sa buhay mo, sa buhay na nagharap sa iyo. Bakit po ba ganyan ang mga itsura ninyo? Kalabitin po nga po ninyo ang inyong kapatid. Sabihin po ninyo, buhay ba ang Diyos? Salamat naman po. Kasi po may nakikita akong naantok na eh. Huwag po tayong antukin sapagkat ito ay gawaing banal. Wala po tayong makakamit na biyaya sapagkat ang Diyos ay mapangalinga sa ating lahat. Kinakalinga niya tayo. Kaya po ang pagmamahal ng Diyos ay hindi mawawalay sa piling natin. Ngayon naman po, para sumaya naman po tayo, bibigay po na isang awitin ang ating kapatid na si Pilar Mananghaya. Buhay po ba ang Diyos? Inaantok po ba tayo? Kailangan po laging gising. Amen po ba? At sa awiting pong ito, na akma sa tema ng ating kapatid, ang pagkalinga ng Diyos, paglingap ng Diyos, yan po ay dahil sa kanyang awa at habag sa atin. At dahil sa kanyang pagmamahal. Kaya nawa po ang awiting ito, kahabagan tayo ng Diyos, namnamin niyo po. At mararamdaman niyo po sa inyong sarili kung paano tayo ililingap ng ating Panginoon. Damhin niyo po ang awitin. Mari po kayong pumikit, subalit huwag po kayong matutulog. Amen po ba? Kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain kailanman. Naway kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain
kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain kailanman. Naway kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain kailanman. Salamat po. Maraming salamat po, mahal namin kapatid. Nadama po ba ninyo ang kanta ni kapatid na Pilar? Damang-dama po ba ninyo ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ngayon naman po ang ibibigay ko upang maliwanagan natin kung paano ba tayo kinalinga ng Diyos. So, tinatawagan ko po ang ating Mother of the House. Salamat, Ama. Muli sa umagang ito ay pinahintulot mo upang maghayag na yung kabutihan kagandahang loob na sa bawat araw ay aking nararamdaman sa pamamagitan ng kinalintan ng aming mahal Apo Kunching na sa amin ay ginamit mo upang ikay paglingkuran ng buong katapatan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Napakaganda po ng tema, pagkalinga ng Diyos. Alam niyo po, sabi ko nga kay Mami Beth habang pag-upo po niya at sa mga kapatid ko, yung tema na yan ay para sa akin. Sapagkat may pagsisigawan ko po talaga sa Diyos. Hanggang sa mga oras na ito, na ang paglingap ng Diyos sa aking buhay ay walang patid. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Isa lang po ang nais ko pong i-emphasize po sa inyo. Kapag ikaw ay tinawagan ng Diyos na siya'y paglingkuran, wag na wag mo siyang tatanggihan kahit sa anong paraan. Amen po ba yun? Sapagkat, kaya kanya tinawagan dahil kailangan kanya at kailangan mo rin siya. At kapag tumupad ka sa kanya, sa palagay mo bilang tao ay mahirap, subalit doon mo mararamdaman kung paano ka nililingap at kinakalinga ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At yan po, simple lang po, sabi ko nga sa mga kapatid ko, napakasaya ko ngayong araw na ito sapagkat siyempre po, habang umuusad po ang panahon, lalo't higit na nakakausad ng buong galak sa ating Panginoon, sadyang hindi kayang liripin at hindi mo mabibili sa kung saan ang galak para maramdaman mo sa puso mo. Kundi ikaw at ang Diyos ang nakababatid kung paano kanyang pinagagalak at paano ka rin nakakatupad sa kanya. Amen po ba yun? Mga kapatid, ang pangligap ng ating Panginoon ay napakasarap. Hindi kayang pantayan ng isang magulang. Amen? Halimbawa, may magulang ka bilang tao. Ang pagmamahal ng magulang ay masarap. Subalit, ang pagmamahal ng totoong magulang na naglikha ng ating buhay, nagbigay ng ating buhay, higit na masarap. Amen po ba yun? Buhay po ba Diyos? Malinam na, malasa, sapagkat hindi mo siya nakikita. Subalit sa pamamagitan na ng pagdulog mo, alam mo naririnig ka niya. At kaya masasambit mo na, nilingap ka niya, kapag isang iglap, eto na, binigay na pala sa'yo. Yun ang katotohanan na sabi nga, hindi mo man siya nakikita, naniniwala ka sa hindi mo nakikita, subalit nararamdaman mo sa puso mo na siya ang nangangalaga. Amen po ba yun? At yan po ang kaganapan ko po sa bawat araw sa buhay ko, na sabi, hindi lang po ako, ang aking mga magulang, ang aking mga kapatid, higit lalo ang aking anak, ang aking mga pamangkin, na sabi ko nga, lagi kong hinahanda ang sarili ko doon sa kailangan i-take yung challenge na to. Ano yung mga challenges na yon? Yung magkaroon ka ng pagdalisay sa pamamagitan ng karamdaman, hindi lang sa'yo, kundi sa mga mahal mo sa buhay. Kailangan handa ka. At yun po yung nakita ko na sa paglilingkod sa ating Panginoon, kailangan tanggapin mo na rin sa sarili mo yung pagdaraanan mo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat, hindi nga po walang exemption sa sinuman. Kung paano ka maglilingkod o hindi ka maglilingkod, ganun pa rin. Amen? May mga pagsubok. Ang kaibahan lang, kapag nasa Diyos ka at tinanggap mo siya, dalawa na kayo. May aagapay sa'yo na hindi na problema ang isip mo,
hindi ma-stress ang sarili mo, kundi wala ka mang magawa, sigurado may bayani na gagawa sa buhay mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yan po yung nakita ko na maiiwan ko po sa inyo na yung paglingap sa akin ng Diyos ay isang napakalaking tatak na hindi na siya mabubura sa puso ko. At yun din po yung sa tuwin na ay reminder sa isip ko para paglingkuran ko siya. Sapagkat naranasan ko na kung paano akong lingapin ng tao. Halimbawa po sa mga kaibigan. Sa mga kaibigan, kung hindi bukas sa Panginoon, may hangganan. At kahit bukas sa Panginoon, mayroon pa rin hangganan sa pagkatao lang. Paglingap sa mga kamag-anak, ganun din. Mararamdaman niyo po kahit kayo, magnilay po kayo. Paano ba kayo nilingap ng kamag-anak niyo? Siyempre po, kapag ang tao, kapag maganda ang ibinigay mo, maganda rin ang kapalit sa'yo. Amen? Bilang isang anak, paano ba ako nilingap ng aking anak? Masarap din po sapagkat siyempre po kami mag-ina, kahit sabihin po namin na kami hindi kumpleto, subalit napakagalak sa puso ko na nararamdaman namin kung paano kami nililingap ng Diyos. Sa isang pamilya, bilang anghel na sinugo sa akin ng ating Panginoon, sa pamilya po nila kapatid na Pearl, naramdaman ko rin po kung paano nila akong nilingap. At sa dakong ito, higit ko pong naramdaman kung paano niyo po ako nililingap at ang ating mahal na Apo Kunching, at higit lalo po, ang paglingap ng ating Panginoon ay hindi mapapantayan ng sinuman. Buhay po ba ang Diyos? At yun po mga kapatid sa tuwina, na ibibigay ko pong tips sa inyo, sapagkat minsan dumarating sa atin yung mga pagsubok o pagdalisay na para tayo nawawala ng pag-asa. Kapain niyo po sa puso niyo yung pinakamahirap na isinadsad kayo ng Diyos. Kahit ito'y lumipas na, alamin niyo po kung ano yung pinakamahirap na isadsad kayo ng Diyos. At kapag ito po yung maalala nyo, na sa pinakahirap na yon ay naisadsad kayo ng Diyos, alam nyo nilingap kayo, ano pa kaya ngayon? Nakilala mo na siya at higit mo na siyang kilala na hindi kanya isasadsad. Buhay po ba ang Diyos? At yun po, mga kapatid, yan lang po. Kaya po ipinofocus ko po sa ating Panginoon sapagkat hindi po ako nagsasawa sa paglingap niya. Amen? Lagi ko sabi ko nga sa mga kapatid ko, kapag lumingap siya, laging sobra. Hindi siya nagbibigay ng tama lang. Laging sobra. Laging sigurado may sobra. Hindi naman sobra na ipagkakasala mo, kundi alam niya na bukas, kung ngayon ibibigay niya, mayroon pang patenga na para bukas, para hindi ka may stress. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ganyan po si God magbigay sa akin eh. Kaya po napapatotoo ko po ito sa inyo. At sa isang iglap lang, sabi ko nga sa ating Panginoon, Ama, paano ako masisilaw sa mayayaman? Hindi ako masisilaw. Bakit? Samantalang eto, ako nakatindig lang. Nakaupo ako, tatawag ako sa'yo, biglang may kakatok sa tahanan mo, sugong anghel mo, paano ako masisilaw? Samantalang eto, sa'yo ako nasisilaw, sapagkat isang dunog lang sa'yo, ibinibigay mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Mga kapatid, mahirap paniwalaan, sapagkat sasabihin nyo, iloloko lang kami ni kapatid na Maris. Totoo po. Totoo po ang paglingap ng ating Panginoon. Iba po siya. Nasabi ko nga, kung i-compare ko po noon, bilang isang taong-tao na hindi pa ganap kilala ang Diyos, nililingap nga rin ako sa ibang paraan. Subalit, mas nililingap ko ang sarili ko. Amen? Ako ang gumagawa ng paraan para lingapin ko ang sarili ko. Mahirap. Bakit? Madalas kang nabibigo. Amen? Subalit ngayon, ang paglingap ng ating Panginoon, mabigo ka man isang beses, hindi niya pahihintulutan na mabigo ka habang panahon. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat alam po niya ang dahilan bakit hindi niya binigay. Subalit, alam niyo po ba, sabi ko nga, Ama, kahit sa daan kaya kong lumuhod para pasalamatan ka. Kahit sabihin nila ako si Raolo, kahit sabihin nila sa akin na wala akong isip, kaya kong lumuhod. Bakit? Sapagkat sa sobrang galak na aking nadarama kapag sinasagot ng Diyos kung ano yung laman ng isip ko. Amen po ba yun? At sa dakong ito, lalo ko pong nararamdaman na nililingap ako ng Diyos sapagkat ang laman ng isip ko ay alam niya. Buhay pa ba ang Diyos? Sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa katating mahal na Apo Kunching, sabi ko sa mga kapatid ko, sobrang mahal na mahal ako ng Diyos. Sabi ko, ito lang sabi ko sa Kanya, ayoko ma-stress, ayoko masayang ang oras ko sa mga walang kwentang bagay. Gusto ko ikaw lang naman ang isip ko, kaya tulungan mo ako. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya pag yun ang in-offer mo kay God, na alam niya buong tapat na gusto mo lang siya ang laman ng isip mo, matatanggal unti-unti ang problema niyo. Amen po ba yun? At yun po yung ginampanan niya sa akin ngayong araw na to, na sabi ko nga,
sobra ka talaga napakabayani. Na bawat oras, bawat araw, parang pakikiramdaman mo kung bilang pagkatao, ano ba yan? Sabi mo, bakit ako na-stress ng ganito? Naririnig ba ng Diyos kung ano yung kailangan ko? Di ba? Bilang pagkatao, may isip mo, dahil wala kang hawak kahit na ano. Subalit kapag ang Diyos na ang lumingap sa'yo, nakatulog ka na magdamag, gigising ka, ganun pa rin kakain, matutulog, kakain, wala ka talagang source. Subalit sa pamamagitan ng pagdulog, wala kang alam. Ang Diyos pala ang dami ng hinahaplos. Yung anak mo ito, gagamitin kita para sa Kanya. Nagaganap po ba niya sa inyo yun? Magaganap sa inyo yun. Kung katotohanan po, nasa Diyos nyo ilalagak ang lahat, sigurado po, kapag ibinigay ng Diyos, higit sa sapat na kailangan nyo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, diyan ko po pinagsisigawan ng ating Panginoon. Wala akong maibabalik sa Kanya na kahit na ano, sa pagkataglay na niya lahat, kundi ang mapaglingkuran po siya, na ayon sa Kanyang kalooban, makatupad sa Kanya ng higit na katapatan at tuwiran pong maramdaman na hindi lang ako ang kailangan tumanggap ng Kanyang paglingap, kundi kailangan ko rin lingapin ng Diyos upang huwag siyang mawala sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat kung ang aasikasuhin ko lang po at mimithiin ay ako lingapin ng Diyos, baka po ako malula. Amen? Napakarami po niyang binibigay at napakasarap. Amen? Subalit dahil nga gusto ko rin lingapin ng Diyos, doon sa kaukulang pinalingap niya sa akin, kailangan give and take. Amen? Sapagkat kung take ka lang ng take, maaari kang maligaw sa dami na ibinibigay niya sa'yo. Subalit kung aalamin mo, nalingapin rin siya doon sa paraan niya, ilalagay ka lang niya sa tama na hindi ka mawawala sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Paano ito mga kapatid? Simple lang po, huwag niyong dayain ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Ipinagkatiwala ba niya sa'yo ang 10,000? Huwag mo siyang dayain. Huwag mong bawasan 2 zero. At ang gamitin mo lang ay 100 o diligay 1,000. Hindi dapat. Kundi kapag nilingap ka ng Diyos, kung ano man yung binigay niya sa'yo, ibigay mo rin sa Kanya ng buong buo. At sigurado, hindi Kanya iiwanan luluan. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yan po, sa larangan po ng pamumuhay, dyan ko higit nararamdaman ang paglingap ng Diyos. At hindi lang po doon, sa aking anak, nasabi ko nga, walang gumabay, kundi ang anghel na ginamit niya, aking kapatid na Pearl, at ang ating Panginoon, at sa malayong lugar ay sa pamamagitan po ng kanyang kumare, nakarating po siya, at ngayon malayo din po siya, by chat at text lang po, tawag. Subalit nararamdaman ko nililinga pa rin siya ng Diyos. Amen po ba yun? Sabi ko nga sa kanya, anak, parang sobrang payat ka na yata ngayon, kumakain ka pa ba? Sabi ko sa kanya, nakita ko po sa Facebook, Ma, sa picture lang yan payat, pero okay lang ako. Alam niyo po, yung mga sagot na yun, padadama pa rin sa iyo ng Panginoon kung okay siya. At mangungusap ang banal na Espiritu na, huwag mo siyang alalahanin, sapagkat kung paano ka naglilingkod sa akin, siya'y aking paglilingkuran para sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yun lang ay napakasarap na alam mo, na hindi magagawa ng kapwa mo. Subalit mga kapatid, yun po ang sa tuwina ay inilalayo ng Diyos. Bakit kailangan natin maunawaan ang kanyang mga aral? Bakit sa dakong ito, sa pamagitan ating mahal na Apo Kunching, yung paglingap po ng banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, kailangan natin pahalagahan. Amen po ba yun? Sapagkat hindi magkakaroon ng kaukulan na katotohanan kung ikaw mismo na hinahasikan ng paglingap ng Diyos ay hindi mo siya tatanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Kaya kami po, lalo na po ako, sa bawat araw, alam ko po na araw-araw nagtatrabaho ang Diyos. Amen? At araw-araw sa pagtatrabaho ng Diyos sa ating buhay, marami na babago. Amen? Kaya sabi ko nga, Ama, ang bait-bait mo naman. Sobra pa yung binigay mo sa akin. Sapagkat ayaw mo ako may stress, kaya ang saya-saya ko ngayong araw na ito. Buhay po ba ang Diyos? Katotohanan po mga kapatid, na ang tatak na masasabi ko po sa inyo na hindi na mabubura sa buhay ko ay ang paglingap ng Diyos. Sapagkat, siguro naman mahahalata niyo po yun, ano? Mga kapatid kong alagad, mahahalata niyo po yun na sabi ko nga, kailangan hindi ako makitaan na mahina. Kailangan hindi makitaan na lumuluha lagi. Kailangan hindi makitaan na nakasimangot. Kundi, lagi mong makikita na masaya, magalak,
sa kabila ng dinadala, sapagkat alam mo, ang Diyos ang lumilingap sa iyo. At kung makikitaan naman ng tao na taliwas doon sa ginugusto ng Diyos, hindi nila maiisip na ang Diyos ang pinaglilingkuran ko. Buhay pa ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po kayo rin, sapagkat ang ating Panginoon, ang nasa niya masilayan sa kanyang mga anak ay pawang galak. Galak sa lahat ng bagay. Hindi doon sa ikasasama, kundi kung ano ang kalooban ng Panginoon, yun po yung matupad sa ating buhay. Kaya ang paglingap ng ating Panginoon ay hindi mo makikita sa kung saan, kundi tanggapin mo po siya sa iyong kalooban. Mula ulo hanggang talampakan, hayaan niyo po ang banal na Espiritu na kumilos sa inyong katawan at makapanahan bilang templo. Amen po ba yun? At doon mararamdaman niyo po lahat ng kanyang gustong igawa o gawin para sa iyo, mararamdaman mo. Hindi mawawala ka doon sa tono na mapupunta sa mundo. Pag nasa mundo ka. Pag nasa Diyos ka. Hindi pwede. Kailangan mag-focus ka lang doon sa gusto niya para sa'yo upang malabas ka man sa kabanalan, andun pa rin yung damdamin mo na masusuri mo kung paano kang kumilos at gumalaw na ikaw ay nililingap ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, ito po iwanan ko po sa inyo. Huwag nating takalan ang Diyos kung ano yung kaya niyang gawin. Hindi natin kayang takalan at hindi rin natin kayang putulin kung ano yung gusto niyang gawin. Ang mahalaga, para po sa akin bilang tayo mga tao, ako po sa aking sarili, ipinagpaparaya ko sa Diyos kung ano yung gusto niyang gawin sa buhay ko. At sa bawat pagtupad, sabi ko nga po sa inyo, tanggapin niyo po kung ano yung gusto ipatupad ng Diyos sa inyo. At doon niyo mararamdaman kung paano siyang lumingap. Sapagkat ang kanyang paglingap ay hindi kaya ng tao, ang kanyang paglingap ay hindi kayang bilhin ng tao, ang kanyang paglingap ay hindi mo maaaring idikta. Nadidiktahan mo siya para ibigay sa iyo. Hindi. Ibang lumingap ang ating Panginoon sapagkat kapag lumingap po siya, hindi lang ikaw ang kanyang lilingapin, kundi lahat ng minamahal mo na alam niyang magiging masaya ka, lilingapin niya. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat, ano po siya kumbaga package deal po si God. Pag once na naging matapat ka, at ang mga angkan mo'y matapat din, at na kumikilala sa Kanya, isang buhat po kayo, lilingapin niya. Buhay po ba ang Diyos? Kahit sino ka pa, basta matapat ka sa Kanya, tumanggap ka sa Kanya, nagtitiwala ka sa Kanya, kung isang buong pamilya kayo, bubuhatin Kanya. Kaya mga kapatid, yan lang po ang ibibigay ko po sa inyo. Sapagkat kaya nasasambit ko po ito, yun po ang bumubuhay sa akin. Ang paglingap ng ating Panginoon na walang katapusan, na sa pamamagitan ng Kanyang kinalugdan, ating mahal na Apo Kunching, ay natutunan upang tuwiran siyang panahanin sa puso at tuwirang makatupad at makaganap sa gusto niya upang huwag maputol at mapatid kung ano ang nasa niya para sa buhay ko. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Mother. Nadama po ba ninyo ang mga binahagi ni Mother? Palakpakan nga po natin ang Diyos na buhay. Ngayon po, ang tatawagin ko po ay ang isa rin po siyang alagad. Siya po ay kasamahan din po ni Mother, si Tita Marie de la Cruz. Wala po pala si Tita Marie. Ngayon po ay tatawag na lamang po ako uli ng isang alagad upang mabigyan naman din po ng kung paano din po siya kinalinga ng ating Panginoong buhay na Diyos. Tinatawagan ko po ang kapatid na si J.R. Cao. Palakpakan po natin si J.R. Cao. Buhay po ang Diyos. Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Napaka-surpresa talaga ng Ama sapagkat ako po nagmimithi. Hindi man po sabihin ng Diyos talagang buhay sa dakong ito. Sapagkat napakaganda po nung ipinahatid ng Ama sa ating kapatid na bilang tema, pagkalinga. Tunay na tunay po na
tayo po nasa sinapupunan pa lang, nandun na ang pagkalinga ng Diyos. Subalit ako po, ang maibabahagi ko sa inyo, nadamo ko ang pagkalinga ng Diyos sa aking buhay. Higit kong nakilala nung madakaw ako sa lugar na ito na talagang sa araw-araw, sa 9 na taon at magsasampung taon na pag-akay ng Panginoon sa dakong ito, talagang araw-araw madadama po natin ang pagkalinga ng Diyos sa pamamagitan ng mensahe ng Banal na Espiritu. Na talagang kung tatanggap lamang po ang lahat, ay masasabi natin na salamat Panginoon sapagkat sa bawat mensahe mo tunay na bawat isa sa amin ay kinakalinga mo. Yun po katotohanan po na ang bawat mensahe ng Banal na Espiritu sa katuhan ng mahal na Apo Kunching, isang pagkalinga ng Panginoon sa atin. Sapagkat madadama po natin na sa bawat pinagdadaanan natin, mayroong mga bagay na alam natin na tayo ay natutumbok o tinatamaan. Subalit sa pagtanggap mo, ikaw rin ang makikinabang. Iyon po ang isa kong natutunan sa dakong ito, na kung may kamalian at nakita ng Panginoon at ipinadaan sa mensahe ng mahal na Apo Kunching, mga kapatid, sa pagtanggap at pagkilala mo, sigurado, ikaw ang makikinabang. Buhay po ba ang Diyos? Iyon po katotohanan na salamat sa Panginoon sapagkat may isang taong ginamit siya rito sa dakong ito na patuloy na tayong pinagbabatahan at sa pagmamahal sa atin at sa pagtanggap niya ng isang kampanya na talagang masasabi nating sa bilang tao mahirap, subalit sa Panginoon madali. Sapagkat sa bawat mensahe po, kung mananamnamin natin na talagang kung kaukulan sa ating buhay, mapasasalamatan natin ang Panginoon sapagkat siya po ang nagbibigay ng kalakasan sa atin. Kaya salamat po sa Ama, salamat sa Banal na Espiritu, sa katuhan ng mahal na Apo Kunching, na sa tuwi na kumakalinga sa bawat sa atin at sa bawat araw na pinagdadaanan natin na tinatahak natin, tunay na madarama natin ng Diyos kung paano tayo kinakalinga, na itatawid natin yung mga bagay na alam nating mahirap, subalit sa pagkilala natin sa Diyos na buhay sa dakong ito, mga kapatid, tanggapin natin ang Banal na Espiritu. At kapag nakilala natin siya, masasabi natin na napakabuti ng Ama sapagkat sa pagkalingan niya, karamdaman man o pagsubok man sa buhay, sa bawat kikilala tatanggap, talaga pong mapupurit mapasasalamatan natin ang Panginoon sa dakong ito. Kaya sa mahal na Apo Kunching, patuloy na nagbabata sa ating lahat. Maraming salamat po sa Banal na Espiritu sa kanyang katauhan na patuloy na ipinagkakalob sa atin yung katotohanan na sa bawat tatanggap, sigurado po na magkakaroon tayo ng kagalakan, ng kapayapaan at kung paano ang kalakasan na ibinabahagi niya sa bawat panghihina natin, sa bawat karamdaman, na kapag kumilala tayo sa Diyos na buhay sa dakong ito, mga kapatid, tunay nating matatanggap na talagang ang dakong ito ay banal, na kung paano ipinagkaloob ng Ama sa atin, tanggapin lamang natin ang buong puso, madadama natin siya. Kaya muli po salamat sa Ama sa mga bawat araw na pagkalingan niya sa atin. Kaya napakabuti ng Diyos sa dakong ito. Talagang tinitipon tayo, binibigyan tayo ng pagkakataon na kung paano nga ang dakong ito at panawan, may gagaling, mawawala. Subalit sa kabutihan ng Diyos, kailanman, sabi ng Panginoon, hindi matitigangan sapagkat siya ang lumilingap, hindi po ang bilang tao, kundi ang Banal na Espiritu sa katawan ng mahal na Apo Kunching na patuloy na nagbibigay sa atin. Kaya muli, salamat po sa Panginoon at muli palakpakan natin ang buhay na Diyos sa katawan ng mahal na Apo Kunching. Maraming salamat po.
Maraming salamat po, mahal na kapatid. Hanggat wala pa po ang ating mahal na apo, pwede pa po siguro tayong tumawag ng isang magsishare. Tinatawagan ko po ang kapatid na si Mami Beth Chico. Purihin ka aming dakilang Ama sa pag-akay mo sa mga anak mo sa banal na lugar na ito sa araw na ito. Batid po namin na hindi ito sa kaparaanan namin kundi sa kaparaanan mo, nang dahil sa pagkalinga mo sa bawat isa sa amin, kaya kami inakay mo. Pagkalinga, lahat naman po tayo ay kinakalinga ng Ama. Amen po ba yun? Mula nang tayo mabuo sa sinapupunan ng ating mga magulang, naroon na ang pagkalinga ng Ama hanggang sa kasalukuyan. Kaya lamang, hindi natin nararamdaman kasi ayaw nating magpakalinga sa Kanya. Subalit ang Ama, hindi nagkulang sa pagkalinga sa atin. Katulad ko po, matagal na po akong kinakalinga ng Ama. Subalit nang dahil ako ay nakikipag-merry-go-round sa pag-ikot ng mundo, hindi ko naramdaman ang pagkalingang ito. Subalit idinatal ng Ama ang takdang panahon na tama na ang pag-ikot mo sa saliw ng mundo. Halika na sa mga palad ko. Ikaw ay kakalingain ko sa ayaw at sa gusto mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hindi pa po naging huli ang lahat. Bagamat ako kung hambing sa takbuhan, malapit na sa finish line, nang ako ay sumuko at pakalinga sa ating Ama, meron pa ding magandang nangyari sa buhay ko. Bakit po? Madalas ko po itong ibinabahagi na nang ako ay tumugon sa pagkalinga niya, at least malakas pa yung katawang ko, nakakapagsalita pa ako ng malinaw, nakakapunta pa ako dito dahil yung mga paa ko ay wala pa naman akong arthritis. Kaya po sa pagkalinga ng Ama, binigyan pa niya ako ng pagkakataon na makatugon sa pagkalinga niya. Kaya nga po lagi ko pong sinasabi, kung nung madama ko ang pagkalinga niya wala na akong silbi. Hindi na ako makasalita, nakalawit na yung dila, nanginginig na yung mga muscles ko, hindi ako makalakad. Paano ako makakatugon sa pagkalinga niya? At paano ko siya pasasalamatan sa mga pagkalinga niya? 2006, again, ready na po tayo makinig. Noong 2006 po, nang maramdaman ko po ang pagkalinga sa akin ng Panginoon. At dahil nakatakda na, hindi na po ako nag-alinlangan. Sa pagkatok niya sa puso ko, pinagbuksan ko siya, tinanggap ko siya, at dinama ko ang pagkalinga niya sa akin. Although, kilala ako ng Diyos na medyo matigas, na sa mga ganitong klaseng gawain, alam ng Diyos na hindi ako karaka-raka magtitiwala at maniniwala. Subalit nang dahil sa biyaya na ibinigay niya sa akin, sa unang pagkatok niya sa aking puso at narinig ko ang mensahe ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, nabihag po niya ang puso ko. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sapagkat sa dating buhay, talaga po, meron nga po akong nakausap na Caps kahapon Sabi niya sa akin, Mami Beth, akala ko ako lang yung katulad mo. Pareho pala tayo. Ako din, mapagsuri ako. Hindi mo ako karaka-rakang mapapaniwala. Subalit nang makarating ako sa banal na lugar na yon, narinig ko ang pananalita ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, nawala yung aking kaisipang mapanuri. Ganon din po ako, mga kapatid, sa dating buhay ko. Nagsuri din po ako at sa pagsusuri ko, isa lamang ang nabuo sa kaisipan ko, na ang banal na Espiritu ay buhay na buhay sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Marami pong strategies
ang ginawa sa akin ng Panginoon upang ako'y maakit niya. Dahil kilala nga niya ako Wala namang higit na makakakilala sa atin kundi siya lamang Yung sinasabi sa inyo ng kapwa ninyo na kilala kanila, huwag kayong maniwala. Sapagkat hindi naman nila nababasa ang inyong puso't kaisipan. Amen po ba yun? Subalit pagka ang Diyos ang bumasa sa inyong puso't kaisipan, 100% walang kamalian. Amen po ba yun? Kaya po, iba-iba pong strategies ang ginawa sa akin ng Panginoon. Tandang-tanda ko po yung isa sa mga pagkakataon, sa mga gawain na inalayan niya ako ng sampagita. At nang alayan po ako ng sampagita sa pamamagitan ng katauhan ng kapatid kong alagad na pumayapa na, naramdaman ko talaga yung pagmamahal sa akin ng Panginoon. Naramdaman ko talaga ang pagkalinga sa akin ng Panginoon. Naroong ako ay alayan ng rebulto ng Panginoong Hesukristo habang nagbebendisyon ng mahal na Apo Kunching. Naroong nakapagpabendisyon ako sa mga alagad na nagbebendisyon, uutusan ng mahal na Apo Kunching, si kapatid na Cecil, upang ipahanap ako. At pag ako'y nahanap na, sabihin sa akin ni kapatid na Cecil, pinapatawag ka ng mahal na Apo Kunching. At ako'y muling pipila, pabebendisyon sa kanya, at talaga po namang ang mga mensaheng ibinigay sa akin ay talaga po naman na nagpagumising sa aking isip at kaisipan, sa puso at sa buo kong pagkatao upang kilalanin ko na buhay ang Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At nung pong unang linggo na yon na naramdaman ko na high ako sa Espiritu, napanaginip ko po ang Panginoon. Alam ko pong hindi naman ako tulog, pero parang may nangungusap sa aking mga tainga na ipinahahayag ang kanyang pagkalinga at pagmamahal sa akin. Sabi po niya sa akin, "Anak, kantahan mo nga ako." Sabi po niya sa akin ganon. Sa isip-isip ko lang, ano kaya ang aawitin ko para sa kanya? Alam pala ni God yung awiting How Did You Know? Updated pala si God sa mga songs dito sa Sandaigdigan. Yung po yung pinapaawit niya sa akin Sabi ko, God, hindi ko po alam yung lyrics ng awitin na yun. Paano ko pong maaawit sa inyo? Kaya kinabukasan po, ni-research ko sa YouTube. Hinanap ko po yung lyrics ng awit na yun. Napakaganda po pala ng lyrics sapagkat yun talaga ang eksaktong ginawa sa akin ng Panginoon upang ako'y mahanap niya. Sabi po niya, nako, hindi ako sanay umawit pero bahala na po si God. I remember so well the day that you came into my life. You asked for my name. You had your most beautiful smile. My life started to change. I wake up each day feeling all right with you right by my side. Makes me feel things will work out just right. How did you know I needed someone like you in my life? That there's an empty space in my heart. You came at the right time in my life. I'll never forget how you brought the sun to shine in my life and took all the worries and fears that I had. I guess what I'm really
trying to say. It's not every day that someone like you comes my way. No word can express how much I love you. Alam niyo po, totoo po yun. Dumating siya sa buhay ko na talagang kailangan ko na siya. Sapagkat magulo po yung kaisipan ko. Sa mga maliliit na problema, masyado ko pong dinidibdib. Hindi ako makatulog. Hindi ako makakain. Dumating na po sa punto na kailangan ko nang uminom ng sleeping pills. Pero nang makita ko ang Panginoon, makilala ko siya. Sabi nga po, He took all the worries and fears that I had. Lahat ng worries ko, lahat ng fears ko, tinanggal niyan lahat. Gumaan ang pakiramdam ko. Umaliwalas ang mukha ko. Hindi na ako mukhang bruha ngayon. Ganyan po ang ginawa sa akin ng Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Kanya. Although matanda na ako ng inakay niya, kung hindi niya ako inakay, lugmok na ako sa pagkakasala. Kung bigla niya akong binawian ng buhay, isa lamang ang pupuntahan ko, sa baga ng apoy. Bakit? Ang daming nagagalit sa akin. Sa trabahong ginagampanan ko sa eskwelahan, matatalino ang mga madre. Pagkapuntong magsisibak ng tauhan, ako pinahaharap. Ako sumisibak ng tao. Kaya yung mga sinisibak ko, galit na galit sa akin. Bakit hindi magagalit? Nawala ng hanap buhay. Kung 5 yung anak, 5 anak ang hindi kakain, subalit kailangan kong gampanan sapagkat yun ang gampaning ibinigay niya sa akin. Salamat sa Diyos. Inakay niya ako. Kung ako'y nagtagal-tagal pa sa trabaho ko, sigurado, baka 1 batalyon na ang nagagalit sa akin. Hindi masarap ang pakiramdam. Ang masarap na maramdaman mo, minamahal ka ng tao. Amen po ba? Na kahit saan ka makita, magiliw ang pagtanggap sa'yo. Kahit saan ka makita, hindi ka pangingilagan. Noon, may trabaho nga ako, pero ang tingin sa akin ng mga tao, para akong multo. Pag makakasalubong ko, iniiwasan ako. Bakit? Natatakot sila sa akin. Hindi po masarap yung ganun. Masarap po, lahat ng tao, nakakilala mo, lahat ng tao sa kapaligiran mo, nararamdaman mo na minamahal ka nila. Kaya, salamat Ama, sa pagkalingang ginawa mo sa akin, better late than never. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, Mami Beth, sa mga ibinahagi mo. Ngayon naman po, hanggang wala ang ating, andinin na po pala ang ating mahal na ma. Magsitayo po tayong lahat, sama